So yan na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. No? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. At tayo naman po ngayon ay magbibigay ng reaksyon regarding nga po sa huling pagbisita ni na Kuya Val sa bahay ni na Biancy po. At nakausap nga po nila ang Tatay Veran. And ito si Tatay Veran guys ay merong sinabi patungkol kay Kalingap Edu na kung mamaya na po natin pag-usapan. And meron po tayong dalawang topic sa ngayon. Ang pangalawa po guys ay yung tungkol naman po kay kay Tatang po na patuloy po na nambubuli sa pamilya ni Biancy. And siya nga po itong naghahamon, nakasuhan siya. At siya naman po ay pinagbigyan at ito nga ay nagsampa na ng kaso na 3 counts itong si Biancy at sinamahan po ito ni Dr. Love. At dito guys ay mapapanood din po natin si Kuya Val po nakausap niya yung taga cybercrime. Kausap niya po sa telepono. And ang gusto ni Kuya Val ay panagdagan po yung kaso. At least mga 15 kaso po yan o 12. Pero nabanggit po niya una yung 15 kaso. So yan po ang ating bibigyan ng reaksyon dahil grabe na po ang pambubuli ni Tatang po So yan guys, samahan po ninyo ako and huwag po natin kalimutang magtamsak guys sa video na ito. So let's go! Dito kami kahapon at masundo sa inyo dahil birthday kahapon ay. Nandun po kami sa Babuyan. Naglipat kami ng mga... walang tao dito kahapon. Sa kayo yung ang tao lang dito, yung mga nagtatrabaho. birthday kahapon, daming handa. Wala kayo, sayang. Ulam doon na. Ulam na, pang-birthday sa inyo. Sikip na kasi. Thank you po. Salamat. Pang-birthday sa Grabe din guys dahil hindi nakapag-attend si na Tatay Veran sa birthday po ni Birador ay talaga sinadya pang dalhan ni na Kuya Val ng para matikpan naman po nila yung handa ni Birador. 3 lechon po yata. Nako, grabe Thank you Kuya Val. birthday kahapon, wala ka, sayang. Kaya dinalalalaan namin. Ay, 3 lechon. Naku, dami pala. Baboy namin, masikip na dun sa, kaya sa kabilang Nilipat yun. Grabe guys talagang gumaganda po yung inumpisahan na negosyo ni na Tatay Veran po ni na Biancy na Babuyan. So nilipat na po nila lahat yung mga natitira doon sa lumang bahay po nila. Dinala na po doon sa bagong Babuyan na kung saan merong mas malaking space po. Yun, ganda. Wala na dun sa may bahay namin. 3 lechon pa naman sana. Sayang. Papakita ko lang kung sabihin nila na madumi yung bahay ni Biancy. Kasi nagsabi, yung mga matutarang. Yung mga baso. Tingnan nyo nga kung madumi. Ganyan naman. So yan po sa mga para sa mga nambabash po na madumi daw ang bahay ni Biancy. Ayan, tingnan po ninyo at ipapakita muli ni Birador po kung gaano ito kalinis at partida. Sa biglaan pagdating po ni na Kuya Val dyan, ay hindi pa raw po nakakapaglinis si Nanay Hansel dyan. Nako, linis. Sino nagsabi ng Birador? Ipakita mo! Ipakita mo! Ipakita mo! Grabe, linis kung may nga. mga kalat dyan, o kung may mga dumi-dumi. Hindi ka dyan. Ayan, pinakamahirap. Kung ano mga sabihin, may makuda lang, may mamima lang. Nako, Tignan nyo. mga Alam mema. naman sa bahay, normal lang minsan na magka-dumi-dumi at may tao man. Kung Ayun. walang tao, malamang, pwede. Pero kung siyempre may tao, may malamang pasok, ganyan. Ito normal yan. Kaya nga tayo ginawa para tira ng bahay, parang maglinis sa dumi. Ayun. Tingnan mo, Yan. Ayan, Sinibang lang makakapagpangit nagsalita, nagsalita. Sino mas... Hindi, pakita natin sa mga viewers. Actually guys, hindi lang naman po basta malinis yung bahay ni Biancy na bago po Ito po ay napaka-organized na mga gamit po nila. Kumbaga, nasa tamang position po lahat, hindi masakit sa mata yung pagkakaayos. At alam naman po natin guys, kahit dun sa sa lumang bahay po nila, sa pasalong-salong, kahit ganun po kaluma yun, ay maayos. Kumbaga, luma pero maayos at malinis din. So, ano pa i-expect natin dito? Kabago-bagong bahay at napakaganda. Di lalong mas maayos dito at mas malinis. Hindi po ba? Kung sino sa amin mas madumi.
O, tingnan mo, oh. Yan ba? Anong gusto ninyong linis? Gusto mong, Grabe. Yan, mahirap kasi yung sabi ng kung ano-ano. Ipinapakita lang sa inyo. Yung totoo. Israel ito, mga kaibigan. Hindi Yun. yan scripted Hindi yan scripted na. Kita nyo naman, simulan kami sa sakyan, papunta dito. Kasi pag baka inisip nila, pinalinis muna, muna sa mga ligpit-ligpit. Nakita nyo naman, galing kami sa labas. Pero ibig sabihin, So yun guys, hindi scripted. Baka mamaya isipin na naman po nila dyan na bago kayo pumunta dyan, tinawagan nyo na sila na maglinis. Nako, hindi po. Kasi madalas po na nagpupunta dyan ang Kalingap, talagang ganyan na po. Ganyan na talaga kalinis yan. Kung ano yung na natin, yun makikita nyo. Yun na talaga. Real. Lamesa, ito yung dala namin. Napakalinis. Yung dala namin, Karni ng na to. Kung ito yung pagkarating namin, nakaganon yung mga bangko ng ganyan. Doon, baka sabihin kong hindi naayos. Pero ito, nakaganito pa ngayon yung mga Correct. yung mga bangko. Di ba? Nakaganyan. Wala kasi, basta lang may Ay, mga. wala kahapon. Birthday niya. Nagpunta kami rito. Happy birthday, Kuya, Berador. Ayun, no? Hindi ka pupunta. Sinundo Namin kayo. Walang tao rito. Dami kinasikas. Yung pag namin doon. Ano po, malalaki na. Inabos yung handa. Kailan ay wala kayo. Sayang. Nga po. Next time na lang. Kung nagkwenta na. pag 49. Oy, 39 na si Birador. Happy birthday. 39. Ito yung kusina. Bakit ako na natin yung kusina? Bata pa yan. Bata pa yan. Bata pa pala to, maaga lang na bulok talaga siya. Grabe. Maaga lang nabulok daw. Dami ko sa bahay. Yan po yung kusina. Ayan. Kaya, huwag kagad salita ng kung ano. Kami kasi, ipinapakita namin kung ano yung totoo. Tama. Kasi Tama nakikita yan. namin dito. Huwag yung sabi ng sabi, bas kagad, nang wala namang katotohanan. Kani? Actually, ano pa nga ba i-expect sa isang basher? Kumbaga, baliktad. Baliktad kadalasan ng mga sinasabi po nila, meron lang masabi. Basher nga po di ba? Nakakalinis. Ipinapakita Hindi pa natin. nakakalinis si nanay, ha? Ito nakakalinis. Hindi pa nakakalinis partida. Ayun, di pa. Pagpasok mo pa lang, madulas ka na agad. Ano ako pa po umulatahan. Grabe. Busy. Hindi, pinakita lang namin kasi ang daming sasabi na gano'n ang bahay. Hindi pa po ako nakakalinis. Meron ko internet. Meron po. Ayos. Ganda may internet. Ayun, no? At hindi na rin mahihirapan si Biancy sa kanyang mga research. May connection na rin pala sa internet dyan sa bahay po nila. Good. House baga? Pinakita ko lang yung inasabi nila na Hindi pa nga po nakakalinis yan. Linis mo. Talagang pag Yan, makinig po kayo sa sinasabi ni Nanay Hansel, no? Na hindi pa daw siya nakakalinis. Actually, maaga-maaga po yung time na yan na pagpunta nila Kuya Bal, marami pa silang ibang inaasikaso, kaya ganyan. Pero hindi pa man nakakalinis, sadyang malinis na, di ba? linis yan ay dahil malinis yan. Nagtatakot na. Hindi ka lang nila. Nagpipiling lang naman. Yeah. Ito pinaka-the best. Ayan, Ayun, no? Papa Ido and Jansen. Kasal. Forever. Walang dulo. Sabi pa ng mga supporter nila, EDC, walang dulo. Ibig sabihin, Nako, mukhang napapanood din yata ni Nathan Cute yung aking mga vlogs, Dahil madalas ko rin po sinasabi yan. Kagaya din po ng mga supporters ng EDC. Ang EDC po ay hindi lang for real, kundi walang dulo. Kumbaga, hanggang sa huling hininga sila talaga. Yun po ang aking paniniwala doon, forever, walang dulo. Hanggang Yan. sa huling hininga. Ayun, no? Ganon. Boarding house na siya eh. Ayun. May boarding house na pala, Boarding guys. house na pala siya, kuya. Hindi na natin siya dito maabutan. Si Bianski. Ano? Boarding house. Ay, uli house na. Tamili din sa Kasama yung mga beneficiary at anilo. Parang apat sila. Pinabatayan namin si Jessica. So yun guys, no, ang ganda at meron na nga palang
naka-board na pala. May boarding house na nakatira na si Biancy doon. And kasama nga daw po niya, sabi ni nanay at ni tatay, na kasama po ni Biancy yung mga ibang beneficiaries ni Kalingap Edu. Naku, grabe ano. Okay na okay yun. And malaking advantage din para kay Kalingap Edu yun, guys. Kasi kapag bibisitahin niya yung mga beneficiaries niya, kumbaga, andun na rin po si wifey po, ano, kumbaga, isang stop lang. Ganda, ganda. And yun po ay talagang kailangan din ni Biancy dahil nabanggit nga po niya na marami siyang mga mahahaba na vacant period. Kaya instead na tumambay sa iba po ang lugar, at least nandun lang siya sa boarding house kung saan malapit. And kung di ako nagkakamali, guys, nabanggit din niya na wala siyang pasok ng Monday tsaka Thursday. So, pwede siya magpahinga doon. Malapit lang. At maasikaso niya yung kanyang mga kakailanganin sa school. Ganda. Grabe. May mga balbalita. May gusto rin mangligaw. Tigalak na. Nako. Tatay, pag Bilis-bilisan para hindi mauna. yun ang maganda. Bilis-bilisan, sabi ni tatay. So yun, guys, kung narinig po ninyo yung sinabi ni Tatay Viran, yun po yung aking nasa title na na makinig ka, Kalingap Edu, kay Tatay Viran. Dahil sabi nga po dito ni Tatay Viran, guys, ay kailangan daw bilis-bilisan ni Papa Edu ang panliligaw kay Biancy at baka ito ay maunahan. Pasok! Bilis-bilisan daw. Ano, tinisan? Oo. Mabagal mo sino pa ino? Actually, guys, hindi naman po mabagal si Kalingap Edu. Kumbaga, marespeto lang po siyang tao. Siguro naman hindi lang ako yung nag-iisa na naniniwala na meron na silang itinatagong relasyon po ni Biancy po. Kaya lang hindi nga talaga pwedeng ilantad or ipahalata pa sa karamihan dahil nga po underage pa si Biancy. Syempre, pagpipiestahan na naman po yan ng mga bashers. Yun nga pong walang katotohanan, pinagpipiestahan nila. How much more pagkatotohanan na. Di ba, guys? So, nag-iingat lang po si Papa Edu tsaka si Biancy. Pero naniniwala po ako, guys, na sila na. Ewan ko lang din po sa inyo na makakapanood nito. Pa-comment na lang po. Naniniwala din po kayo. So, yan, tuloy. Baka naman mabulungan natin si Papa Edo. So, paluya-luya. Tapos, di ba, ang course ni Biancy Turisin, may mga itsura. Kasi pag mga lalaki, mga gwapo. Yun. Hindi talaga malabo mangyari. Siya yung stewardess. Oo, magaganda sa gwapo. Plano. Pero nag-apply, hindi talaga tinanggap kahit janitor sa airport. Kasi puging-pugi. Marami na sasaktan na kadalagahan. Totoo po yan, guys, no? Sa course na yan ay talagang kadalasan po may mga itsura, yung mga kumuha niyan. Sa katunayan po, yung aking sister, yung aking sinusundan po, ay ganyan din po ang kanyang tinapos. So, yun. Tinanggap doon. Kasi ang requirements kasi doon, hindi masyadong gwapo. Ako nag-over. Grabe. Over gwapo. Overqualified ka doon. Noong panahon, hindi pa uso ang mga tao. Ayan lang. Paano mo na, alis tayo sa Sabado. Oy, kami pala ay alis kami ng Sabado. Mindanao mo. Kami Kristino. Basta kung halimbawa may mga problema, andyan naman si Kuya Bar, message nyo lang kung halimbawa, alam niya na kung ano yung nandyan na. So yun, guys, no, isa yan sa napakagandang ginagawa ni Kuya Val. Kasi hindi na iba, parang tinuturing niyang hindi na iba yung mga beneficiaries po ng Kalingap po, Although hindi niya direct na beneficiary po itong pamilya ni Biancy, kundi ang may po talaga dyan, si Kalingap Rab, pero naka-full support po si Kuya Val, na dahil nga po aalis sila at bibiyahe po ng papuntang Mindanao and Davao po yata yun at may mga mission na gagawin. Ay ito nga, nagpaalam pa sila sa pamilya ni Biancy na kung sakaling magkaroon po ng problema, ay huwag mag-atubili na kontakin po sila, Kahit nandun naman po sila sa Mindanao or sa Davao, ay marami pa rin po silang magagawa na makatulong sa mga posibleng problema na mangyayari. Ang galing po, Marami.
Message nyo lang kami. Wala kami malipat ay. Medyo matatagal lang kami. Hindi pa alam kung ilang taong kami doon. Ang asawa si Kuya Ay, Mel. ano naman kasama? Yun. Pwede. Bisaya na babae. Kasi pag mga Bisaya daw, mga magagaling, ito lang, hindi mahina-hina lang. You know? Kung makapag-advise kay Edo na bilis-bilisan, tingnan. Sasira rin. Image ko ah. Makapag-advise ka Hindi. hindi na makinig. Ganito lang ginawa ko. Ano lang ako, slow down. Slow down. Oo. Slow down. Isang ko nakarami ako. Grabe. Kahit magbilis-bilis ka talaga, hindi ka makakarami. Di ba? Hindi mo naman, oh. Kung ikaw ang babae, Ay, nako, Mirador. liligawan ka niya. Sagutin mo. Pag mahina, pag hindi nagsasabi, hindi po sila. Yun. Hindi, ganito na lang ano, kasi palis nga kami lang ano. Halimbawa may mga problema kayo na... Yan. Nandiyan lang si Kuya Bal, nandiyan lang yung kusina. Tama. Yung message. Kahit naman nasa malayo kami, kung halimbawa, yung mga hindi natin inaasanahan na ano, Yun. mas maganda ano kayo, message. Kuya Mel, ano po pala, saan po pwedeng makakuha po kami ng permit po ng ano? Ayun pa pala guys, no? Ang isa pang good news dito ngayon ay tapos na po yung construction ng magiging tindahan po ni na Biancy po ano and tinatapos na lang daw po yung bakod para ito ay ano na makapag-operate na. And ayun, at the same time, habang inaantay matapos yung bakod, ay kukuhanan na rin po nila ng permit po itong tindahan. So, congrats! May tindahan na po sila. Sa tindahan po mga. Barangay lang yan. Barangay lang po, hindi na. Hindi na, barangay lang yan. Barangay lang. Business permit. Kung sa barangay Kasi hindi man yan malaki ang negosyo. Barangay lang yan. Sari-sari store. Diyan sa barangay. Permit lang sa data mo. Dati kasi, Sari store lang yan. mga tindahan na ganyan sa bayan nila kuha. Ngayon, yung barangay magbibigay Hindi, na. pag malaki, pag ang tindahan ay bahay niya sa mismong bayan, yun. Mga wholesale na yun, mga malaki. Ito barangay lang yan. Barangay permit lang yan. Ayun. Ganda dyan, magtinda ka rin. Good. Ano, yung page, yung mga ano ng manok. Bigyan na tayo ng ano, malaki. Regarding naman po sa mga paninda guys no ng isang store ay ano din po yan, may mga kanya-kanyang license po. Pero yung mga sari-sari, yung mga general merchandise, mga simple lang, parang isa lang po yata. Pero pagka may paninda ka po na sigarilyo at saka yung mga alcoholic na mga beverages or mga alak, ay iba naman po yung ano nun, ang permit nun. Dagdag po yun and mas mahal po yun guys. Ano sa bonus? Basta may barangay permit ka, walang problema Ano yan. lang, huwag mo lang. Grocery Isang yan. sako lang, dalawang sako. Oo. Huwag na yung makita na marami talaga. Kasi baka mag-BIR ka dyan. Oo, yun nga po. Baka hihingihan mo. Barangay lang muna. Talagang ano, meron talagang tax yan. BIR ka rin. Meron po talagang tax yan kahit po sari-sari store po ano. Pero minsan po pagka pumupunta ka doon sa munisipyo or what, nag-a-advise din po sila na okay lang naman din kumuha ka ng permit after 1 year kasi hindi ka pa naman sure daw kung ito ay magiging successful po ano or aabot ng 1 taon yung itinayo mong negosyo. Actually, na subukan ko na po yung ganun ano nung minsan may ginawa kong ano kasi iba-iba din po yung mga pinapasok nating negosyo na maliliit, pandagdag po sa ating pang-araw-araw na kinikita. Kaya doon ko po na-experience yung mga ganong advices. Bibigay ka rin ng ano BIR, pero hindi ka ng kalaki. Kasi maliit lang. Ano lang? Kaya lang kakukuha ng ano. Ano ka na? Mag-fight ka na, madali lang naman kumuha na. BIR. Kasi kailangan mag-open ko yan. Kaya natapos lang po itong bakod. Yun. Kailangan ma-open yan, simula. Wala tapos po nitong ano, bakod. Lalagyan na lang po yan ng... Ano ka lang permit sa barangay na? Ano ka mo, maliit lang, sari-sari store lang. Okay na, let's go tayo. And so yun guys, no? Grabe. So, Papa Edu, kung napanood mo itong vlog na ito, ay nako, wag ka raw, ano, wag daw babagal-bagal. Ibig sabihin po, bilis-bilisan mo na daw, nako, para hindi ka maunahan.
At yan yung palagi mong worries na baka meron makasingit. Nako, ayan, kaya sundin mo yung sinabi ni Tatay Viran. And ngayon guys, dumako naman po tayo sa sinasabi ko kanina tungkol nga po kay kay Tatang na kung makapagsalita ay parang daig pa po niya yung mga yung mga palaaway sa mga iskinita or sa nakakapanood po naman tayo yung mga sa ibang YouTube channel na kung paano mag-away-away po yung mga nasa, hindi ko minamalit to pero ganun po yung talaga nakikita yung mga nasa kanto-kanto or sa squatter area, mga squammy. And ganun po silang magsalita. Kumbaga, mga walang katuturan, yung mga pinagsasabi. Kumbaga, may masabi lang. Parang ganun po at kung paano mag-deliver po ng salita itong si Tatang ay talagang parang yung ganun. Talaga, walang control po yung kanyang bibig. And ang masaklap dito, hindi na lang si Biancy yung kanyang binubuli ngayon. Kundi ito na, magulang po ni Biancy at ang lupit po ng mga sinasabi niya tungkol kay Tatay Viran. So yan po yung bibigyan natin ng reaction. And yun nga po guys, at sabi ni Kuya Val, sasampahan bago po sila pumunta ng Mindanao, ay dadagdagan po nila yung ikakaso kay Tatang po gagawin po yatang 15 na kaso. So yan, at pakinggan po natin yung pag-uusap ni Kuya Val at saka yung taga cybercrime. Tuloy. Ay, sir! Sir, ang gawin ko, sir, bago ko umalis, putang Davao, may isa po na yung kaso. Sige po, papel po natin agad. Bali, sir, meron pa rito isa pang video na aking isubmit dyan para maraming mga kaso magsampa. Sige po, dalawa po, papel natin na po. Hanggat na rin, mga 15 o 12. Yun, 15 o 12. Good. Ganda yun guys, mas maraming kaso. Mas maganda kasi malusutan man yung isa, baka sakaling hindi siya makalusot sa iba po dahil sobra-sobra na po itong si Tatang. And pasensya na po kayo dito sa video, sa part na ito guys, kasi talagang mahina daw yung internet connection or signal ni na Kuya Val sa bahay po nila. Yung kaso isasampa natin dyan, kasi yung kay Biancy, mas matindi yung kay Biancy ay. Yan, nawawala-wala ang signal. Matindi yung kay Biancy, grabe Sige po, ako i-complain po ito, kay Biancy. Always, lagi-lagi. Pupunta dyan uli. Sige po, kausapin ko po yung Biancy, Ramal. Ayan po guys, nawawalan ng Kanina, itong bago signal ngayon, si Kuya Val. meron siya nakuha ibang video pa para isubmit dyan. Nasa 5 ata yung video. Kasi inaway niya po yung pamilya ni Biancy. Di ba siya inaano? Yun nga matindi guys, no? Kumbaga lahat na lang gusto niyang awayin. Ito ba ay isang malaking pagkakainggit sa pamilya ni Biancy dahil talagang super duper blessed po yung pamilya ni Biancy, Sabi nga po nila ay isang ang isang puno na hitik sa bunga ay talagang binabato. So grabe. Matindi itong si Tatang, pine-personal niya masyado. Asa man ang galing ng taong ito? Oo. Hindi mo sila inaano ni Biancy, ni Hansel, at yung tatay niya po. Ano yung pangalan ng tatay niya? Biran? Inaaway niya po mga kaibigan. Asa man ang galing ito, inaaway? Ha? Ay, padi. Linisin mo rin ipin mo, ha? Grabe. At puro mama. Naaway niya, Nanginginom ka na, malakas mo mamulutan. Nagmamama ka pa. Grabe. Linisin daw yung ngipin ni Tatay Biran. Dahil nagnganganga daw ito. Ano pakialam niya? Personal. Kumbaga, itong si Tatang guys, marunong siyang tumingin. Kumbaga, nakikita niya yung ibang tao, pero yung sarili niya, nakikita kaya niya?
Wala kaya siyang napapansin sa sarili niya? Grabe, ano? At malakas daw uminom at malakas din mamulutan daw. Personal ba niyang kakilala, guys? Si Tatay Veran? Anong alam niya sa buhay po ni na Tatay Veran at bakit niya nasasabi yung mga yon? Nakikita ba niya araw-araw kung ano yung nangyayari sa buhay ni na Tatay Veran? Grabe, ano? Yung ngipin mo, Anong pakialam mo? Diba? ano, talo sabong, Oh, Oh, sabong. grabe. kapal ng mukha mo, nayupa ka, Oh, Lah, ano pinagsasabi nito na ano bakit sinasabi niya na makapal ang mukha ni Tatay Veran? May ginagawa bang masama si Tatay Veran? Sa matinding tanong, no? Saan nanggagaling itong mga sinasabi nitong tao na to dahil sa ating pagkakaalam po ay hindi naman po taga-dait yan eh. Paano siya nakakapagsabi ng mga ganito? At sinasabi pang makapal ang mukha. Ano bang ginagawa sa kanya? Grabe tong matandang to. Si Tatang talaga. bakit? madi, papalaki-laki yung tiyan nyo. Hello? Oh, nagpapalaki lang daw ng tiyan. Grabe. Ano, okay, madi, padi, Oh, may ano ba kayo? Kanino nakapangalan yung ano? Ito, tanong ko sa'yo, madi, padi ha? Okay, Beyonce, Oh, kanino nakapangalan ng group sa'yo ng lupa? Baka hindi grabe ano. Pati yung property na ibinigay po kay na Biancy, pinakikialaman niya. Sinasabi niya na sa inyo ba nakapangalan yung property na yan? Hindi naman po bobo yung mga hindi naman po bobo yung mga sabihin natin nagdo-donate po ng tulong kay Biancy po na tumulong para matayo yan, para hindi ipangalan mismo kay Biancy. Mga VIP sponsors po yung mga yon, may pinag-aralan, syempre, mag-uusap-usap yan kailangan. And of course, bakit naman hindi ipapangalan kay Biancy? Na-turn over na nga eh. Meron pong papeles. Naku, ano bang pinagsasabi nitong si Tatang? hindi nyo nakapangalan yan. Mapapalayas kayo. Ala, Balik ilog kayo. binubuli niya. Balik ilog. Balik Ano? dagat kayo. Grabe, at ano naman ang rason kung bakit mapapalayas sila doon? Mapapalayas si Biancy sa bagong bahay nila. At sino ang magpapalayas? Gumagawa talaga to ng kwento. lang ito. Balik kayo doon sa tabi ng kural ng baboy. Uy. Grabe. Tangkal ng baboy. Grabe guys, balik daw sila sa tabi ng kural ng baboy. Ay, hindi rin pala alam nito guys, no? Na may bagong malaking property si Biancy na kung saan ay kahit anong oras nagugustuhin ni Biancy na magtayo ng panibagong bahay doon, ay pwedeng-pwede. Yan po ay inuhulog-hulugan po nila, no? Wala palang alam to sa katotohanan eh. Binubuli po. Grabe guys, dapat nga ba talagang dapat talagang mademanda na ito kasi maingay po masyado. Si Kuya Bal actually naawa dyan dahil malapit po yung kalooban niya sa mga senior citizen, kaya lang sobra-sobra naman po yung ginagawa niya sa pamilya po ni Biancy. Kaya tingnan na lang po natin kung paano gugulong ang hustisya sa pambubuli po niya at ang hustisya para sa pamilya ni Biancy. Yan pong ating pakakaabangan guys, and eto nga at siya pa mismo, si Tatang pa yung naghahamon na i-demanda daw siya. Grabe. So yan, sundan po natin yung kwento na yan guys, and huwag po nating hayaan na protektahan po ang pamilya ni Biancy dahil yung mga ganitong klaseng tao, mukhang malaki na po talaga yung problema sa kanyang pag-iisip, no? At yan yung mga klase ng tao na may posibilidad na makagawa po ng hindi natin ine-expect na kasi sira na po talaga yung kanyang pag-iisip ng aaway ng mga tao na hindi naman siya kilala or hindi naman niya kilala personally, di ba? Grabe. So yun guys, maraming salamat po muli sa inyo lahat, no? Pagsama sa akin ngayon, and
God bless po. At mag-ingat po tayong lahat guys kasi grabe po yung ulan ngayong araw na ito, Saturday. So yan, at huwag po natin kalimutan din po mag-thumbs up para kay Batang LU. So yan guys, nagkita-kita po tayo ulit sa susunod na upload. So pansamantala, magpapaalam po muna ako. Bye-bye.